Kamusta guys, today's video ay mag-upgrade tayo ng lumang laptop na may hard drive at papalitan natin siya ng SSD. Medyo maraming kakalisin sa kanya, kaya umpisa na agad natin. Ito guys ay Fujitsu Livebook A series at sobrang dali lang ma-upgrade yung RAM niya. Andito lang sa area na to, naka-latch at susundutin mo lang, hindi na kailangan ng screwdriver, up to 16GB RAM ang supported na memory kaya pwede ma-repurpose yung ganitong lumang laptop dahil malakas pa naman. Step by step naman sa pag-upgrade ng storage, kalasin muna natin yung battery. At kuha tayo ng Phillips screwdriver na maliit lang yung dulo. And ito guys yung mga screws na tatanggalin natin sa kanya. After natin matanggal lahat ng screws, lipat naman tayo sa kabilang side ng laptop at iangat natin ito para matanggal natin yung cover niya sa hinge. Next step ay tanggalin natin yung keyboard. May dalawang screws sa taas niya. Dahan-dahan natin iangat yung keyboard pero kaunti lang dahil may flex cable na connected sa board niya. Disconnect natin yung flex cable ng keyboard para maalis natin siya. Next step, tanggalin natin itong dalawang connector ng flex cable. Yan ay connected sa board ng buttons at yung trackpad niya. Next step, ito na may mga screws na tatanggalin natin para ma-access yung loob ng casing ni Fujitsu laptop. Dahan-dahan lang sa pag-remove ng screws sa hinge banda dahil may mga wires na nakapalibot sa kanya. I-atras natin dahan-dahan yung laptop sa monitor side at tanggalin din natin yung cable ng monitor sa board. Angat lang natin dahan-dahan hanggang mag-disconnect. After ma-remove ng screws at disconnect ng flex cables, ay pwede na natin ma-access yung storage nitong laptop natin. Ito guys yung storage slot ng ating laptop. May flex cable malapit sa kanya, pwede natin tanggalin yan para iwas hassle mag-remove ng hard drive. May clip lang sa gilid ng plastic lock na to and apply lang ng kaunting pressure, hilahin natin dahan-dahan yung hard drive. And ito na yung hard drive natin guys. Magandang klaseng hard drive itong nakakabit sa akin dahil mas mabilis siya ng bahagya sa mga typical na hard drive ng laptop. Pero syempre, papalitan natin yan ng SSD. Same process lang guys, kabit nyo lang dito yung SSD na nabili nyo and balik na natin siya sa laptop na may bagong SSD tapos linisan nyo na din kung madumi yun sa inyo. Ito naman guys, optional kung hindi nyo naman gagamitin yung DVD ng laptop at gusto nyo magamit itong hard drive na nakuha natin, ay magkabit tayo nitong caddy para yung SSD ay lagayan ng mga programs at itong hard drive ay lagayan ng mga files natin. Ito guys yung DVD-ROM slot ni Fujitsu Livebook A series laptop natin. Kabit natin yung hard drive sa caddy at lagyan natin ng lock sa ilalim. Kalasin natin yung lock na galing sa DVD and transfer natin dito sa caddy para secure pa din siya sa laptop. And salpak lang natin yung caddy sa DVD-ROM slot ni Fujitsu laptop. Then balik na natin yung mga flex cable and screws. Unahin natin i-screw yung nasa hinge banda and the rest ay madali na lang.
I-boot na natin sa BIOS itong Fujitsu laptop para i-double check kung gumagana pa din siya at nabasa yung SSD na nilagay natin. Dito din sa boot priority order, unahin natin si USB tapos kabit natin yung bootable na Windows gamit ang USB. Or pwede rin gamit ang boot option key pagkapindot ng power on, tapos select natin yung USB na nakakabit yung bootable na Windows. And eto na guys, nag-run na sa Windows 10, connect lang natin sa Wi-Fi para ma-update yung Windows, and ayos na, naka-SSD na itong si Fujitsu LifeBook A-Series laptop natin. Ito naman guys yung optional kanina kung nagkabit tayo ng CADI sa laptop natin. Ito lang yung process para malinis at magamit natin yung hard drive niya. Lalabas sa disk PC ay merong local disk C, ayan yung SSD natin. Tapos merong ekstrang 3 o 4 na na-detect sa kanya. Lahat yan ay galing sa hard drive na iba-iba ang laman. Gagawin natin siyang isang partition lang. Open natin create and format hard disk partition at makikita natin na may hiwa-hiwalay na partition. Yung iba dyan ay hindi na format gamit yan, kaya open natin CMD, run as admin. Sundan nyo lang guys itong process na to and type nyo lang yung mga commands sa CMD na nasa screen ko. And balik tayo sa disk management and makikita natin na isang kulay itim na unallocated disk na lang siya and pwede na natin siya ma-format bilang isang buong storage na kompleto ang capacity at swak na to na lagayan ng mga personal files natin. Salamat guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapanood nyo agad susunod natin na upgrade ng mga laptops.